May 31st, 1606 ang siyang araw na sinasabing dumating ang Poong Nazareno sa Pilipinas lulan ng barko galing sa Mexico. Alam nyo kaibigan, hindi lang naman ang itim na Nazareno ang siyang lulan ng sasakyang tinutukoy ko. Ilan sa mga lulan nito ay ang mga imahe ng mga sumusunod: Agony in the Garden, Christ is scourged at the Pillar, at marami pang iba. At tama kaibigan, galing ito ng Mexico, hindi sa Spain, na alam naman natin na siyang nagpalaganap ng Kristyanismo sa ating bansa. Pero ang kwento kung bakit nanggaling ito sa Mexico ay dahil ang Spain noong mga panahon na ito ay nakubkob ang buong Mexico, kaya Kristyanismo ang ipinalaganap na relihiyon sa bansa. Ngayon, ang tanong na kung sino ang gumawa o naghulma ng itim na Nazareno ay siyang sa ngayon nananatiling misteryo. Sa paghahalugog ko ng impormasyon online ay wala akong nakitang reliable source para makapagbigkas ng pangalan ng gumawa nito. Ang laganap na impormasyon lamang ay kung saan nanggaling ang imahe. Ang pag-uusapan naman natin sa parteng ito kaibigan ay ang physical characteristics ng Poong Nazareno. Ang imahe ito ay may kasuotang tinatawag na velvet tunic o tunika na kulay maroon. Kasama nito ang embossed na mga bulaklak at korteng halaman na ginamitan ng kulay gintong sinulid. Mayroon din itong gininto ang sinturon kung saan nakaukit ang salitang Nazareno. Sinasabi rin na kada taon ay nagaganap ang ritual na tinatawag nilang pabis kung saan pinapalitan ang damit ng imahe. Ginaganap ito kung mayroong nangyayaring malaking religious occasion sa bansa. Ngayon, ang ating $1 million question kaibigan ay kung bakit kulay itim ang Poong Nazareno. Well, dalawa ang pinaniniwalaang dahilan kung bakit itim ang naturang imahe. Babalik tayo sa kanyang paglalakbay mula Mexico papunta sa Pilipinas. Base sa mga istorya ay hindi lang isa ang imahe ng Poong Nazareno na ipinadala mula Mexico. Di umano, dalawa ang orihinal na imahe. Sa kanilang paglalakbay mula Mexico, sinasabing ang barkong gamit nila ay ang ilang bahagi ay natupok ng apoy. Sinasabing ang isang imahe ay tuluyang naabo at ang isa naman ay misteryosong nakatindig pa rin sa likod ng malakas na apoy. At dito, sinasabing nakuha ng itim na Nazareno ang kanyang kulay dahil sa pagkakasunog, hence the name, Black Nazarene. Ang pangalaw naman na sagot kung bakit itim ang Poong Nazareno ay dahil sa ginamit na kahoy upang magawa ito. Base sa mga impormasyon na nakuha ko online ay ang ginamit na kahoy dito ay ang tinatawag na mesquite wood at ang sinasabing kahoy ay orihinal na matatagpuan sa bansang Mexico. Kinumpirma rin ang statement na ito ng isang tao na in-interview noon ng GMA News na si Sabino A. Venco Jr. sa Loyola School of Theology. Hindi lang basta kung sinong Poncio Pilato si Sabino Jr. dahil siya ay nag-aaral ng theology na may ibig sabihing pag-aaral ng paniniwala ng mga relihiyon, paniniwala sa Panginoon at kung ano-ano pang religious beliefs. Kapareho ng kahoy na ito ay ang kahoy din na matatagpuan dito mismo sa Pilipinas, ang kamagong. So nasa inyo kaibigan kung ano ang paniniwalaan nyo dito. Iiwan ko na sa inyo ang dalawang sagot. Ngayong alam na natin kung saan at paanong naging kulay itim ang Nazareno, ang pag-uusapan naman natin ay ang mga milagro di umano ng imahe. Pero bago natin pag-usapan yan, mabilis nating tatalakayin ang dalawang uri ng Nazareno noon. Alam nyo, nang dumating ito sa Pilipinas, labis itong pinahahalagahan ng mga lider ng Katoliko dito sa Pinas. Kaya naman noon, ang ginawa nila ay nag-order muli sa Mexico ng replika ng Poong Nazareno. Siyempre, darating ito dito sa Pilipinas ng itim na at hindi na ang orihinal na kulay. Base sa mga sabi-sabi, ang replika ng Poong Nazareno noon ay ang tinatawag na quote-unquote Nazareno ng mahirap at ang isa naman na sinasabing orihinal ay may bansag na Nazareno ng mayaman. Nagtataka siguro kayo kung bakit, pero ito ay dahil ang mga mayayaman at prominenteng tao lamang noon ang may access sa orihinal na imahe. Ginawa daw ito ng mga lider ng Katoliko para ma-preserve ang orihinal na imahe dahil sa dami ng taong gustong makita at mahawakan ito. Ikaw kaibigan, ano sa tingin mo?
Tama ba ang ginawang ito ng mga lider o ibig bang sabihin ito ay dahil mga mayayaman lang ang siyang personal na nakakakita sa orihinal na imahe ay ang siya lamang magkakaroon ng legit na himala galing sa Nazareno dahil orihinal ang kanilang tinitingnan at hinahaplos kesa sa Nazareno ng mahihirap? Well, medyo sensitibo ang paksang yan kaya iiwan ko na lamang sa inyo ang sagot. Mabalik tayo, ilan ito sa mga ipinamalas di umanong milagro ng Nazareno. January 9, 1787 ng opisyal na inilagay ang replika o Nazareno ng mahirap sa Quiapo Church. Samantalang ang orihinal naman ay sinasabing nasa St. John of the Baptist Church bago ilipat sa mas malaking simbahan. Ang iba naman ay naniniwala na ito ay nasa San Nicolas de Tolentino Church sa Intramuros. Medyo magulo ang impormasyon na nabasa ko online at walang kasiguraduhan noon kung nasaan ang orihinal na imahe. Pero sisiguraduhin ko sa inyo na maliliwanagan ang lahat mamaya. Itutuon muna natin ang ating atensyon sa replika ng Poong Nazareno. Ang replika, kaibigan, ay inilipat mula Intramuros papuntang Quiapo. Ito, kaibigan, ay dahil sa request ni Manila Archbishop Masilio na siya ring nag-bless sa imahe. Pero 6 na araw lamang ang lumipas ay ang simbahan ay natupok ng malaking apoy. Naabo ang halos lahat ng kagamitan ng simbahan kabilang rito ang mga upuan, mesa at ilang mga imahe. Ngunit ang itim na Nazareno ay nai-report na nakatindig pa rin sa likod nito. 1863 naman nang may nangyaring pagyanig sa Kamaynilaan kung saan naapektuhan din ng simbahan. Doon, gumuho ang ilang bahagi nito pero ang Poong Nazareno ay walang natamong kahit na anong gasgas. October 30, 1928 naman nang muling masunog ang simbahan. Sa pagkakataong ito, masasabi kong 80 to 90% ng simbahan ay natupok ng apoy at guess what? Ang Poong Nazareno ay nakatayo pa rin sa kinalalagyan nito at nalagpasan ang malaking apoy. At kung susumahin, hindi lang isa kundi 2 beses nakaligtas sa sunog ang replika ng Nazareno. But wait, there's more, kaibigan. 1945, noong kasagsagan ng ikalawang digmaan na may bansag ding The Liberation of Manila, ay ang kopya ng orihinal na imahe ay patuloy na nakatindig sa Quiapo at ang orihinal naman ay nai-report na nasira noong ikalawang digmaan. At tama, kaibigan, ang imaheng nakikita natin ngayon na ipinalalabas sa TV ay ang replika na lamang. Nasira na di umano ang orihinal na imahe. Pero ewan ko, malay ba natin kung nasa kamay ito ng kung sinong bilyonaryo sa Pilipinas? Who knows? Yan ang kasaysayan at mga pinaniniwalaang dahilan kung bakit ang imahe ng Poong Nazareno ay talagang nagmimilagro. Kaya naman sa pagdaan ng taon ay milyong-milyong tao ang siyang naging deboto nito. At syempre, base sa kanilang pinaniniwalaan ay hindi lang yan ang kayang gawin ng milagrosong imahe. Hindi lang niya kayang mag-survive sa lindol, apoy o kung anuman. Kaya din daw nitong makapagpagaling ng malulubhang sakit. Kabilang dito ang kanser at mga sakit na hindi magagamot ng sino mang doktor dito at sa labas ng Pilipinas. Kaya naman, hindi ko masisisi ang mga taong naging deboto ng Nazareno dahil ito na lamang marahil ang kanilang last resort para mabuhay. Bagamat ang kwento natin ngayon ay subjective at marami siguro sa inyo ang hindi aayon na nagmimilagro nga talaga ang imahe, ay ang maiiwan kong salita sa inyo ay respeto na lamang. Respetuhin natin ang mga pinaniniwalaan ng ating mga kababayan. Sa huli, hindi mo naman masasabing ang sekta o relihiyon na kinabibilangan mo ay ang siya lamang makapagliligtas sa iyo sa araw ng paghuhukom na sinasabing nalalapit na dahil sa mga nagdaang kaganapan sa iba't ibang panig ng daigdig. At yan ang kwento ng Poong Nazareno.